Amen. Salamat po sa ating pong tanging bilang, Brother Sig at saka si Sister Keben sa awiting yan pagkat mahal kita. So tayo po'y nagpapasalamat at naway sa mga awitin na ating pong napakinggan, kanina kay Brother Joven and at the same time sa ating pong Jewit na napakinggan, yung ating pong puso ay mahanda sa mensahe na ating pong pag-aaralan this evening. So again, as I one mentioned, so tayo po'y dadako na po sa ating pong pag-aaral at sa ating pong panalangin, may sasama na po natin yung mga prayer request din na ating pong nabasa dito po sa ating pong mga comment. So buksan po natin yung ating pong, hindi na po tayo magpapakatagal. Actually, iniisip ko po as I preach this evening, nung ako po'y sinabihan na ako po ang magbabahagi ng salita ng Diyos. So sabi ko kahapon, Independence Day, I was thinking of sharing the Word of God about Independence Day, kung paano tayo naging malaya po, nung paano tayong tinubos ng Panginoon Diyos. Pero may binigay pong mensahe sa aking muli ang Panginoon Diyos about being thankful. So yun po yung ating pong pag-aaralan at naway tayo po ma-encourage. Simple, isang talata lang po yung ating pong bubuksan sa aklat po ng 1 Thessalonians. Alam ko very familiar, kabisado na po natin. 1 Thessalonians chapter 5 verses 18 po. Isang talata lang po at alam ko, alam na po natin yung talatang to. Allow me to read this verse at naway sa inyo pong mga bahay-bahay, kung saan man po kayo nakikinig, sana po makabisado po natin yung talatang to as we continue to study the Word of God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Again, ulitin ko po, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At ang title po ng ating pong pag-aaral, doon na rin po natin kukunin sa ating pong talata. Sabi niyo, in everything give thanks. So yung magiging title po natin dito, give thanks in everything. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabing to, Panginoon, na muli kami po ay mag-aaral ng salita. Very familiar verse, Panginoon, that we have in your Bible, Panginoon, in the Bible. At ang aming pong panalangin na as we study this verse, Panginoon, madama namin, Panginoon, na yung pasasalamat, being gratitude, Panginoon, being thankful, ay isa sa mga kalooban nyo na dapat taglay ng isang mananampalataya. Pagpalaan nyo nawa, Panginoon, ang aming pong pag-aaral. Panalangin din namin, Panginoon, sa gawing to, Lord, mga kapatiran namin may mga karamdaman na bagamat dumadaan po sila sa kanilang pong suliranin na kinakaharap, problem sa buhay po nila, matutunan pa rin, Panginoon, nila maging mapapasalamat. Kasama na po dyan si Pastor Adan Panisales, Panginoon, sa kanya pong naging stroke recently. Salamat po sa inyo pong patnubay at nakaka-recover na. We're just praying for the continuous healing, Panginoon. Kay Maricel Consina, Panginoon, who is praying para po sa kanyang worker, continue to provide financially, Panginoon, para po ma-provide na po yung pabili po nito, maging sa kanya pong mga anak, physical strength, sa kanya pong sa asawa niya, Panginoon, patuloy niyo pong patnubayan, maging sa lola po nila, Panginoon, na maalis na po yung mga karamdaman. Hipuin niyo po sila at naway sa kabila ng kalagayan nila, patuloy pa rin silang maging magpasalamat, Panginoon. Maging sa prayer, Panginoon, ni Eric Del Rosario, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpatnubay. At sa mga hindi ko man po mabasa po yung prayer request nila, Lord, alam niyo po yung kanila pong panalangin. Patuloy, Panginoon, i-provide niyo po yung kanila pong prayer request. And para po sa amin pong mga bishop, na alam ko po patuloy niyo pong ginagamit sa dako pa po ng lawag. Biyayaan niyo rin po siya, Panginoon, ng karunungan at biyaya, Panginoon. Pagpalaan niyo po siya, Lord. Give him success, Panginoon, sa kanya pong ministry trip kasama si Pastor Marty. Salamat po. Samahan niyo kami sa gawing to, Lord, as we study your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, salamat po sa ating pong Panginoon Diyos na tayo po'y makapag-aral. Again, ang ating pong title, Give Thanks in Everything. Alam ko po sa yung salita pong gratitude or being thankful, ito po isang makapangyarihang salita na kung saan alam ko dito natin na-express yung ating pong faith, yung ating pong trust, yung perspective po sa ating pong pagiging Kristiyano, yung ating pong faith at trust natin sa ating pong Panginoon Diyos. Because it brings numerous benefits sa ating po spiritually and emotional as well-being. Kasi ang sabi nga po sa talata na binasa natin, as instructed, give thanks thou in all circumstances, in everything. We say in everything, in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
kalooban pala ito ng Panginoon Diyos na tayo po ay nagpapasalamat. Ano man po yung circumstances natin sa buhay, dapat tayo po ay maging mapagpasalamat. This verse remind us that gratitude is not just a feeling, but a choice we make in obedience doon po sa kalooban ng Panginoon Diyos sa atin. As what mentioned sa talatang binasa natin, ito po ay kalooban ng Panginoon Diyos na tayo po ay maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, in everything. Hindi lamang po sa mga pagkakataon na tayo po ay masaya, na tayo po ay masagana, na tayo po ay walang karamdaman, but in everything. Kanina po, binabasa natin mga prayer requests, marami po may mga karamdaman, at yung minention ko, sana as we study sa gabing to, ito po yung mga may dulot na encouragement sa atin, na tayo pa rin po ay patuloy na maging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon Diyos, because God wants us to be thankful. Ito yung nais ng Panginoon Diyos. As mentioned, it is the will of God. Not just when things go well, but in every situation, in every circumstances. Because gratitude bless our hearts to be tender. Yun yung, kumbaga, ito yung nagpapalambot, ito yung tawag dito, sabihin na nating nagpapalambot sa ating puso na sa anumang sitwasyon tayo, nandoon yung bukang bibig nating maging mapagpasalamat. It also build and help us to trust God. At katulad ng sinabi natin, whatever happens sa atin, whether it be good or bad, dapat tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, because as we give gratitude sa ating pong Panginoon Diyos, tumataas yung ating pong tiwala sa Panginoon Diyos. It help us to continue to trust God. And also, it brings happiness even in tough times. Okay? Na kahit na alam mong dumaraan ka sa matinding problema, may mga karamdaman kang dinadaing, o meron kang pinansyal na pangangailangan, talagang kung ikaw ay Kristiyano, mapagpasalamat, 'di ba? Ang bukang bibig mo parang, Lord, salamat po. Alam ko po nandito kami sa sitwasyon na parang alam ko parang wala nang pag-asa, pero I know that I have God. Meron tayong Panginoon Diyos na alam natin na merong pag-asa sa ating pong Panginoon Diyos. Dapat yun yung nasa puso natin. That's the reason why it brings happiness. Kaya kahit na may problema ka, masaya pa rin tayo. Kaya nga, smile lang. So yun yung pinakaano natin dito sa ating pong pag-aaral. Give thanks in everything. Tatlong bagay lang po ang ating pong pag-aaralan, at hindi tayo magpapakatagal sapagkat meron po din tayong choir practice dito po. So tatlong bagay po, being thankful, since ang ating pong pinag-aaralan is give thanks in everything. So being thankful means it is, as what mentioned kanina, it is a choice, not a feeling. It is a choice, not a feeling. So, ang sabi po sa talatang binasa natin, in everything, give thanks. So, sinasabi po dun, in everything. Not in any circumstances lang. For this is the will of God concerning you, in Christ Jesus concerning you. I just want to emphasize na sa ating pong pag-aaral na ang pasasalamat, ang pagbibigay po natin ng pasasalamat sa Panginoon Diyos is a command of God sa atin. Ito po ay commandment ng Panginoon Diyos sa atin as part of His will for us, na nais ng Panginoon Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat anumang sitwasyon sa buhay natin. Gusto natin ditong ipakita na hindi kung kailan ka masaya, hindi kung kailan ka walang problema, doon ka lang magiging mapagpasalamat. Kaya nga, being thankful means it is a choice, not a feeling. Kumbaga, dapat sa puso natin as a Christian, ito yung kalooban ng Panginoon Diyos sa atin, to be thankful. Dapat we need to choose to be thankful as part of the will of God. Instead of nagdi-deal tayo sa mga circumstances na dumadating sa atin on a difficult situation, hindi dapat tayo magdidepend sa sitwasyon sa nararamdaman natin. That's why it is a choice, not a feeling. At pinapakita rin, katulad sa Philippians chapter 4, verse 6, sinasabi po doon, di ba? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So pinapakita dito na talagang hindi natin dapat alalahanin yung mga dumarating na problema, kasi meron tayong Panginoon Diyos na pwede nating paglagakan ng ating pong mga hinaing, ng ating pong mga suliranin na kinakarap. Kaya nga mas mainam na tayo po ay nagpapasalamat kapag may dumadating na ganyan na talagang matinding pagsubok sa atin, because we know that at the end of that trial or testing na dadating sa atin, there is a blessing coming. Kaya nga, it is a choice, not a feeling. Kapag may nararamdaman kang merong suliranin na darating sa iyo, dapat hindi dedepende yung pasasalamat mo sa Panginoon Diyos dun sa sitwasyon mo, but rather,
this is my choice. I need to be thankful to the Lord because this is the will of God. 'Di ba? For me, this is the will of God. So, ang sabi rin sa 1 Peter chapter 5 verse 7, 'di ba? Ang sabi po doon, come unto me, casting all your care upon him for he careth for you. And then sa Matthew chapter 11 verse 28, 'di ba? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So ibig sabihin, andiyan dyan ang Panginoon Diyos para tayo ay tugunan sa mga suliranin natin. Kaya hindi dapat tayo nagdedepende sa nararamdaman natin na may problema ako ngayon, hindi mo na ako magiging mapagpasalamat, talagang malungkot ako. So ang nais ng Panginoon Diyos at kalooban ng Panginoon Diyos sa atin, to be thankful in everything, in all circumstances, in all situation. Okay? Not just spontaneous feeling lang na hindi maganda ang araw ngayon, 'di ba? So dapat lagi tayong maging mapasalamat. So that's why this evening ini-encourage ko po ang bawat isa, we need to choose to be gratitude than na hindi tayo maging gratitude dahil may nararamdaman tayong hindi maganda sa sarili natin. So mas mainam na yun yung ating pong alalahanin. I remember the story of Paul and Silas nung sila po ay nakulong, I think sa Acts chapter 16 verse 25. Ang sabi po doon, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoner heard them. Ito yung kwento na kung saan talagang kinulong sila, and then they instead na sila po yung nagmi-ministeryo, di ba? In that situation, dapat mapagsalamat, pero dahil sa sitwasyon na yun na sila po ay nakulong pa, pero nakuha pa nilang umawit at sa Panginoon Diyos, at nakita natin nangyari sa mga succeeding verse na yan, nagiba yung prison, di ba? So nakikita natin na kahit na anong sitwasyon, matutunan natin maging mapagpasalamat. It is because of the will of God that we need to be thankful. Okay? We need to reflect araw-araw sa buhay natin. Kaya nga magandang practice natin sa ating pong siguro sa bahay magkabit po tayo ng mga count your blessing. Para pag halimbawa napasok tayo sa bahay natin, we need to count our blessing. Aalalahanin ko yung mga pagpapalang ginawa ng Panginoon Diyos. O halimbawa sa pinto may nakalagay, give thanks, di ba? So parang yun yung kailangan nating i-contain yung ating mga isipan, yung ating po mga sarili sa mga bagay-bagay na talagang mayroong dahilan para tayo ay maging magpapasalamat. We need to reflect on things that we need to be grateful for. So, pwede tayong maglagay ng mga poster, alam ko sa mga pinto may nilalagay dyan, give thanks, count your blessings. So, isa po yan sa makakatulong para po paalalahanan tayo, kailangan mo magpapasalamat. Kasi araw-araw naniniwala po ako na hindi tayo, walang pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo pinagpala ng Panginoon Diyos. Yung paggising pa lang po natin sa umaga, isang reason na po to be thankful to the Lord. Na tayo po ay humihinga pa. Na tayo po ay nakapasok sa school, nakakapag-aral pa tayo, nakakapag-work tayo, nakakakain tayo. There's so many things to be thankful to the Lord. That's why i-consume po natin yung ating pong isipan ng mga bagay-bagay na mga sa palagay nating tayo po ay magiging mapagpasalamat. Kung ano yung mga ginagawa ng Panginoon Diyos, those are the things na dapat lagi nating sasamay natin. Okay, yan po yung una po nating pag-aaralan. Again, being thankful means it is a choice, not a feeling. Next is, being thankful means changing our focus. Again, sinabi po natin, in everything, give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. So, hindi lamang po sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin in everything. Kaya nga, even in difficult times, even in tough times, so dapat nating maisip na maging magpapasalamat kasi binabago po nito yung focus natin. Nagiging optimistic na po tayo sa mga nangyayari sa atin. Meron akong kilalang tao na kapag may dumarating sa kanilang problema, isa agad ang nasa isip niya, naku, blessing na naman to mula sa Panginoon Diyos. So binabago nito yung focus natin. Kung dati-rati na kapag may dumating sa ating problema, naku Lord, bakit na naman ganito? Reklamo agad tayo, di ba? I remember yung story po nung si Moses, nilabas niya yung mga Israelite from the Egypt, di ba? So ang daming mga pagsubok na nangyari hanggang pagdating doon sa Red Sea, sasabi ng mga tao, dinala mo lang ba kami dito para patayin kami dito? 'Di ba? So
kung sila po ay naisip nila yung mga bagay-bagay, kung paano po silang nailabas doon, instead of yung sitwasyon, pero nakita natin yung kwento na kung saan talagang tinawid pa rin sila ng Panginoon Diyos. So, ang gusto lang natin ipunto dito, na kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon Diyos, mababago po nito yung focus natin. Na hindi pag may dumating na sitwasyon, nagbago na agad tayo. Nagpasalamat ka, and then nung may nangyaring problema sa'yo, nabago, Lord, bakit ganito? Magre-reklamo ka na agad. Ang daming ginawa na ng Panginoon Diyos sa'yo, maraming pagpapala na binigay sa'yo ng Panginoon Diyos, pero dahil sa may isang nangyaring sitwasyon, hindi ka na mapagpasalamat. Kaya nga itong pinapaalala sa atin dito sa ating pong second point po natin, being thankful means changing our focus. Kapag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon Diyos, at pag may dumating na hindi kaaya-ayang sitwasyon na hindi mo inaasahan, nandoon yung idea na maaalala mo na, alam ko, tinawid ako ng Panginoon Diyos before sa mga ganitong sitwasyon. Meron na naman akong problemang ganito. I do believe it is the same God who would deliver me sa sitwasyon nito, at naniniwala ako na mas lalo akong pagpapalain ng Panginoon Diyos. Dapat ganun yung ating pong attitude whenever we encounter situations sa ating pong buhay. Kaya nga, ang ating pinag-aaral in everything, in every situation, in every circumstances. Kaya nga kung tayo po'y maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, I remember, alam ko na, ikwento ko na po ito, yung story po ng mag-ama na wherein sila po'y namasyal, nagkakabayo po sila, and then nalaglag po yung anak. Diba? So napilayan yung anak, so parang masama na po yung niya, talagang sira na yung buhay niya, masama na yung tingin niya sa mundo. Pero dumating ang pagkakaroon na nagkaroon po ng gera na kung saan kailangan ng mga tawagin lahat ng mga kalalakihan. So lahat ng kalalakihan tawag, pero nung nakita po itong anak na may kapansanan dahil napilay dun sa pangangabayo nila, hindi na po siya kinuha kasi nga may kapansanan siya, pilay, di ba? And then, what happened? Lahat po nang pumunta dun sa war, lahat po sila ay namatay. So, in the end, nakita natin yung tatay naging mapagpasalamat. Because of that injury, during that time na nagkaroon ng aksidente, masamang-masama ang loob nila, nandoon na talagang galit sila. Pero hindi nila alam yung sitwasyon na yun yung nangyari. Magbe-benepisyo pa sila nun. Na yung anak niya hindi nasama sa war, buhay pa rin ang kasama niya. So may mga ganung bagay sa atin that we need to focus and found joy and contentment. Kaya nga, mas mainam na sa buhay natin, alalahanin natin lagi. Kaya nga, dapat nandoon yung idea natin, ano ba yung mga bagay na ginawa ng Panginoon Diyos sa akin? Let us think of all the blessing. That's why meron tayong sinasabing, count your blessing. Name them one by one. Alalahanin natin mga pagpapala niyon na kung saan tayo po'y pinagpala ng Panginoon Diyos. I remember din si David, di ba? So nakita natin yung kanya pong pasasalamat sa Panginoon Diyos. I believe sa Psalm chapter 34, di ba? Ang sabi niya doon, I will bless the Lord at all times, His praise shall continually be in my mouth. O magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Sa kabila ng mga nangyayari sa Kanya, nandoon yung Kanya pong attitude to be always thankful, to be always gratitude sa ating pong gratitude sa ating pong Panginoon Diyos. So ito yung we need to shift our focus. Kaya nga yung pagiging mapagpasalamat mo, it will change your focus. Instead of na pag may nangyari, nandun agad yung murmur mo, nandun na agad na magko-complain ka. So dapat hindi yun yung ating pong unang attitude na dadating sa atin. That's why sana po maging pagpapala rin sa Psalm chapter 103 then verse 2 sabi din, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Marami pong pagpapalang pinagkaloob na sa atin ng Panginoon Diyos, at naniniwala ko na dahil sa mga pagpapalang yun sana yung magpabago sa ating pong focus. Na pag may dumating mang sitwasyon, naniniwala ko na kung paano tayong tinawid ng Panginoon Diyos before, naniniwala kong itatawid pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Alalahanin natin yung mga benefits na nabinigay sa atin, yung mga blessing na tinanggap na natin sa Panginoon Diyos, kung paano tayong pinagpala ng Panginoon Diyos, kung paano tayong tinugunan ng Panginoon Diyos yung ating pong suliranin. It will be the same God who will save us sa sitwasyon natin. That's why we need to be thankful. And being thankful means it will change our focus. It changed our focus. Amen? Lastly po, amen? Nandiyan pa po kayo?
Amen. Salamat po. And para po sa ating pong huling points na ating pong pag-aaral, again, being thankful, yung pinag-aaral po natin dito is everything, give thanks in everything. And being thankful means it is a choice, not a feeling. Na sana po hindi tayo magpapadala sa nararamdaman natin. Dapat lagi po tayong maging magpapasalamat in every situation. It means changing our focus. Na kung lagi nating aalalahanin yung mga pagpapalang ginawa na ng Panginoon Diyos sa atin, yung mga benefits natin, kapag may dumating pong sitwasyon, mababago na po yung focus natin. Hindi na tayo magdidil doon sa sitwasyon ng bagkus ang ating pong masasabi, Lord, I know that you will do another great blessing out of this situation. Ganun yung ating pong magiging. And then lastly, it means confidence to the Father. Being thankful, it shows confidence to the Father. Na alam ko, katulad ng sinabi natin kanina sa ating introduction po, na ang ating pong pagiging mapagpasalamat, this gives us trust and confidence sa kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin. Being gratitude, it's strengthen our trust in God's greatness, goodness, and graciousness. Naniniwala tayo na ang ating pong Panginoon Diyos ay napakabuti sa atin. Yung relationship natin, kapag tayo po ay laging nagiging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos, it strengthen our relationship with God and build our confidence in Him. So mas lalo pong titiba yung ating pong pananampalataya, yung ating pong pagtitiwala, na kapag any sitwasyon, whether small or big situation po na dadating, alam ko, kaya to ng Panginoon Diyos. Alam ko, hindi ako iiwan ng Panginoon Diyos. Yun yung magiging attitude mo na. Nandoon na yung confidence mo sa Panginoon Diyos, di ba? That's why it builds your confidence. Doon po sa ating pong intro, sinabi ko rin doon, it helps us to trust God. It builds and helps us to trust God. That's why being thankful, it means confidence. It shows our confidence to the Father. Binibuild po nito yung ating pong confidence sa ating pong Panginoon Diyos kapag tayo po ay mapagpasalamat na sa bawat sandali ng buhay natin, na sa bawat sitwasyon na darating sa atin, kapag tayo po ay naging mapagpasalamat, naniniwala ko na anumang sitwasyon na dumating sa atin, hindi na tayo mapaghihinayaan, hindi na tayo magko-complain, hindi na tayo magmumurmur, bagkus pag may dumating, Lord, meron na naman pong sitwasyon, alam ko po, kaya po natin to. Alam ko, kaya niyo po ito. Sa tulong niyo po, mapagtagumpayan ko po itong sitwasyon. Again, doon po sa Psalm chapter 23, allow me to read yung Psalms 23. Alam ko, napakagandang Bible chapter po inito. Sabi dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? So, napakagandang statement ni David dito po sa chapter 23 ng Psalm, na kung saan talagang nandoon yung confidence niya sa Panginoon Diyos. Na sinasabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ibig sabihin, mayroon bang sitwasyon sa buhay niya na darating, matinding pagsubok, sinasabi niya lang na ang aking Diyos ay ang aking pastol. Wala na akong mahihiling pa, wala na akong kakailanganin pa. Nandoon yung tiwala mo, yung confidence mo, diba? Kung babasahin niyo po yung buong Psalms 23, napakasarap na mga sinasabi po dyan ni David, diba? He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. And sabi dito sa verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Di ba? Nandoon yung confidence na kaya siya wala nang kinatatakutan, wala na siyang pinangingilagang problema na darating sa kanya, because sabi niya, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy, di ba? Ang ganda nito. Shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po yung prayer, yung awit po ni David sa Psalms 23, na talagang makikita natin yung kanya pong confidence sa ating pong Panginoon. Na dahil alam niya, nasubukan niya na ang Panginoon Diyos, na doon yung tiwala niya. Kaya nga, it builds and helps yung trust po natin sa ating pong Panginoon Diyos. Napakasarap na kung ganito po yung ating pong attitude, the same as David, na wala po tayong iisipin pong problema.
na ano man yung darating, wala tayong katatakutan. Actually, yung aking pong life verse is 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi din sa 2 Timothy chapter 1, sabi po dito, allow me to open the Bible. Chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Papayapain niya yung ating pong isip instead na takot kapag meron pong problema dumarating sa atin. If you are thankful to God, kung lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, it builds yung confidence natin sa ating pong Panginoon. Na anumang sitwasyon na darating sa atin, na ating pong mailalaga ang tiwala sa Kanya. Whether it's small or big situation, ando doon na you will express your trust. Pati yung future mo sa ibibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Alam mo, Lord, ano man yung mangyari, ipagkakatiwala ko po ito sa inyo. Dahil alam ko kung paano niyo po akong itinawid sa sitwasyon na akong pong pinagdaanan, naniniwala ko na kayo pa rin po ang magtatawid sa akin. Dapat yun yung ating pong attitude. And sa practical step sa ating pong buhay, lagi po nating maging prayer po natin. Siguro maglagay po tayo sa ating pong mga sarili. Maybe maglaan po tayo every morning, pagkagising po natin, lagi na po nating i-acknowledge yung ating pong Panginoon Diyos. Pasalamatan natin siya. Lord, thank you for another day. Thank you sa panibagong buhay. Thank you sa biyayang tatanggapin ko. Kayo po ang patuloy magpatnubay for the rest of the day. Hanggang pag-uwi natin sa gabi naman, salamat po sa pag-iingat sa buong maghapon. Salamat sa biyaya nyo, sa wisdom nyo na pinagkaloob nung ako po'y nasa school, nung ako po'y nasa work, maging sa mga nasa bahay. Dapat ganun yung ating pong attitude. We need to acknowledge God sa lahat ng mga kabutihan niya sa atin. And because of that, yung tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, it helps us yung improve yung ating pong confidence sa ating pong Panginoon Diyos. Napakagandang pong paalala. Again, gratitude, being thankful, is a choice, not a feeling. It also changes our focus and it builds our confidence to the Father. Sana po itong pong mensahe na to, as we conclude po sa gabing to, again, give thanks in everything. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. This is the command of God. Hindi po ito nararamdaman lang. It is a choice, a command of God na dapat tayo po'y maging magpapasalamat. Ano man yan, maliit o malaking bagay, dapat matutunan natin na tayo po'y maging mapagpasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. At naniniwala ako na tayo po'y pagpapalain ng Panginoon Diyos. Again, being thankful is a choice, not a feeling. Being thankful, it changes our focus. Being thankful means confidence to the Father. At kapag ginawa po natin to, pinractice po natin to, yung ating pong pagiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na darating po sa buhay natin, regardless of any situation, circumstances, naniniwala ko na ang Panginoon Diyos po ang patuloy na magpapala po sa atin. Sana po tayo po'y napagpala. Again, maikling pag-aaral lang po tayo this evening because of the choir practice that we will have. At sana po tayo pong lahat ay na-encourage na after tonight, ito na po yung ating pong magiging gawi. Na talagang lagi tayong magiging mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Because being thankful, again, it's a choice na kailangan nating gawin. Hindi siya dahil sa nararamdaman natin. And because of that, mababago nito yung ating pong focus na talagang kahit anong dumating sa atin, lagi nating iisipin na meron tayong Diyos na kasama, na siyang magtutulong sa atin para mapagtugumbayan ito pong ating pong kinakaharap. And because of that, mas lalong tatatag yung ating pong tiwala, yung ating pong confidence sa ating pong Panginoon Diyos. Sana po naging pagpapala po yung mensahe po natin this evening. Salamat po sa lahat ng mga nasa online. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabing to, Lord. Salamat po, Panginoon, sa itinuro niyo sa amin sa gabing to, Lord. I know may mga pagkakataon, Panginoon, na kami naman po talaga ay mapagpasalamat. Pero may mga pagkakataon din, Panginoon, na kami po kapag dumating sa mga punto, Panginoon, na kami dumaan sa isang matinding sitwasyon o sa mga problema,
nandoon, Panginoon, na nakakalimutan na namin maging mapagpasalamat at alalahanin yung mga pagpapalang ginawa nyo na sa amin before. Lord, thank you so much, Lord, for your word this evening. Salamat po, Panginoon, na merong isang talata na nagpapaalala sa amin, Lord, na kami po'y maging mapagpasalamat in every situation, in every circumstances ng buhay namin, na hindi lamang kung may masayang nangyari sa amin, bagkus sa mga pagkakataon na kami po ay may mga problema kinaharap, matutunan namin maging mapapasalamat sapagkat alam namin, Panginoon, na ito po yung kalooban niyo sa amin as what mentioned in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. And just like David, Panginoon, sana po, Panginoon, katulad ni David, amin pong masabi rin that the Lord is my shepherd, I shall not want. In every situation, Panginoon, lagi naming masabi na meron akong Diyos na kasama ko, meron akong Diyos na hindi ako iiwan, meron akong Diyos na magtatanggol sa akin, meron akong Diyos na siyang gagabay sa akin, meron akong Diyos na siyang tutulong sa akin in every situation because we already have proven our God times and times again na alam ko ang Panginoon Diyos ay siyang tumutugon sa atin. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po sa mensahe niyo at naway nagsilbi po ito encouragement sa amin na maging mapagpasalamat po. Sa inyo po ang papuri pa sa salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa bawat isa, sa lahat po na nasa online ngayon. Thank you so much at naway sana po at tayo po'y napagpala ng mensahe at giving thanks in everything. So being thankful. Patuloy po natin isama sa panalangin ang ating pong mga bishop. This coming Monday, yung kanila pong paglipad, pabalik po ng Manila. And pag-pray din po natin yung remaining days po ng event po doon sa Lawag for the success. At naway kayo po ang Panginoon Diyos ang patuloy na magbigay po ng pagpapala po sa bawat isa sa atin. Thank you so much again. At God bless us all. At naway tayo pong lahat ay mapagpala ng Panginoon Diyos. Amen po.